Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:02 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante. Aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gamag bahin sang kalibutan naghatag kami sa katawran mayadayag hapon sa inyong tanan. Magandang welcome sa isa namang kilisyon sa pagparagad sa programa Bantay Banwa. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hulyo 16, tuig 2025. Hindi na mabiyan ang katatlo sa lima tanan ng Miyerkules. Karon nga ikapito nga bulan sa tuig 2025. Sa kinaban, magiging po ninyo until Pumangin po ninyo, tutob alas 2:55 subong iyang hapon. Ako ang inyo alagad, JP Harvas, talo sa inyo regular anchorman. Sa atong pagpalagad subong hapon mabiyan, aton nga pag-istoryahan ang mga pagbago nga dala sa Kadiwa Display Center ay isa sa mga panibagong programa sa Department of Agriculture Western Visayas. Ang target ng mahatagan sa regular nga espasyo o kung lugar ang mga local agripreneurs sa Western Visayas para nga mapasundaya gag ila sini nga mga produkto. Isa sa mga madahog karon nga ginabakal sa sini iyang Kadiwa Display Center ang isa ka local ice cream magiwas nga healthy pinapabugal sa tag-iya na ini ang made from the fresh product sang mga kaumahan diri sa Western Visayas alin sa gatas nga ginakuha sa mga local cow and goat raisers kag halin sa mga prutas kag root crops nga gintanom sa mga lokal nga mangunguma. Bantayan sa nila mamadugay mga biyan ang istorya sang Army's Ice Cream. Kaysa sa mga 30 ka MSME na nag-upod sa sining Kadiwa Display Center. Magakuha magita sa pila ka mga update gikan sa nunaytuhay nga mga ahensya sa gobyerno kag mga local government unit. Ibalo na to ang pila ka mga updates sa bago ginamang natapos nga regular session sa Iloilo City Council pod ang aton sini nga City Hall Beat Reporter Jedal Baclay. So standby mga biyan ha, ina ang mga banampay nga balita sa aton sini nga pagpangalagad subong iya nga hapon. Ang atong pagpangalaga mga biyang mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Sumuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga luyag magpatamyaw, magpadala sang mensahe o mag-komento lang sa atong sining nagapanayan nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page.
Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita lokal mga biyan, mag-check ani kita sang latest nga update sa lakat sang panahon. Hibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang lauman nga panyempo ya subong nga Miyerkules. Iparuan nga kada hapon daw halos ginaulan pila ka mga lugar sa Western Visayas. Iparuan naton ang chances of rainfall subong iyang hapon sa Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:07 na sa hapon. Sa sining oras, kaupo natin sa piyak na linya from DOST Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, mayong hapon. Hi, hello everyone. Ngayong hapon. Amo nga sa latest weather update para sa subong adlaw Wednesday, July 16, 2025. As of 10 a.m. today ng aga, ang ginamonitor natin nga LPA, nag-develop na into tropical depression. Paging pangalanan ini nga si Bagyong Christine. Ginabantay ini nga may kalayoon 725 km east of Dirac, Catanduanes. May maximum sustained winds nga 45 km per hour ni December, sa gustomes nga up to 55 km per hour. Ang iya movement is westward at 35 km per hour. Samtang southwest monsoon naman, ang nag-a-apekta sa nabiling na bahin sa Pongton. Bangod sa mga sistema, ang Western Visayas maka-eksperyensya sa magaluman kalangitan, may mga scattered na pag-ulan pangalatod panahon, tabi-nagit sa hapon kagkagabiihon, tugas ng southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin natin dali kag maghahalin sa direction southwest, na magadala sa mga kasarangan na pagbalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutla ka din ng 5:35 a.m. pag mga 6:16 p.m. karon sa hapon. Pagaman nga ito latest weather update, halin rin may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Leonor Silvestre, manamugin na. Salamat. Ma'am Leonor, sa aton sini nga ginabantayan nga bagyon o ang Bagyong Christine, how likely nga magadala ini isang epekto diri sa Western Visayas? So far, sir, ang magpadala sa pag-ulan-ulan natin, sir, ang southwest monsoon, sir. So, may enhancement lang ang southwest monsoon. Ang bagyo yan, ang sa eastern side lang pa ang atin nga basta ang iyang ina-apektahan sa buong. Sa eastern Visayas. Pero wala ini siya, ma'am, tendency nga mag-direkta nga epektos even sa mga masunod nga adlaw. Wala man, sir, wala man. Kakawin na epekto din sa ang bagyo. As we speak, Ma'am Leonor, may mga area ba na diri sa Western Visayas nga ginaulan na? Yes, sir, may ara. So, as of now, may gina-prepare namin kami nga issuance sa po. May portions of Antique, Capiz, Iloilo, Negros, may ara, sir. To be specific, ma'am, may kopya ka na sa mga LGUs nga lauman nila ang mga pag-ulan sa sining oras. Come again, sir? To be specific, Ma'am Leonor, no? Kayo na-mention mo may mga portion, pero to be particular for guidance sa aton sining mga tagpalamati, ano ining mga portion sa mga probinsya ang posible nga maka-eksperyensya sa pag-ulan? Ano, sir, kagina, sir, nag-issuance kami sa may Hamindan, Tapaz, Lambunaw, Calino, tapos ang may Antique, so western side sa mga pag-guidance. May Antique nag-issue kami sa RRA. So, bilog na Antique. I see. For your time information, hatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid na salamat kag padayon. Madamo man salamat itong maayong adlaw sa liwan. There you have it, mga biyan. Latest updates lakat sa panahon gidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:11 na sa hapon. Sige po nagpamati kamo sa pagpalagad sa programa Bantay Banwa. Amen, as mentioned earlier, magakuha kita sa update gikan sa Iloilo City Hall. Particularly ang ila sining update
sa bago naman natapos nga regular session sang Sangguniang Panlungsod. Ibalo natin ang detalye sa balita mga update nga iyan natipon sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Jen, mayong hapon. Jeep, nangin balantayan ang sesyon sa Sangguniang Panlungsod, no? Bago gid lamang natapos diri sa may City Hall sa diin nga gin-propose ni Councilor Shane Marie Mabilog ining iatani nga ordinansa nga nagatuyo sa pagbuhin sang 80% sa real property tax sa syudad sang Iloilo apang ini ang ginbasura sang Sangguniang Panlungsod. Wala sang may nagsuporta sa proposed ordinance ni City Councilor Shane Marie Mabilog nga naga-impose ang 80% reduction sa RPT. Kag sa sesyon sa Sangguniang Panlungsod ginduso kun tani ni Councilor Shane Marie Mabilog ang proposal apang sang ini ang nag-move wala sa may nag-second the motion bisan isa ka konsehal. Ang response diri Jeep is kalinong, silence, wala sang bisan igham lang, no? So automatic patay ang proposed ordinance sa first reading ni City Councilor Shane Marie Mabilog. Actually sa last part na inisang session no kung sa other matters ginpahayag ni Councilor Mabilog ang iya sini nga proposal. Pero sa piyak sini suno sa kay Councilor Mabilog ngati iya ginhimo lang ang iya nga promisa sa pumuluyo na kung tani mapunubuan ang buwis sa real property ugaling kay ti ang mga konsehal may araman sang kaugalingon nga desisyon kag tungod nga numbers game gani no kundi ang mayoriya gid amo ang may dako nga bugat sa pag-approve sa kung ano man nga mga ordinansa. Ti kung tanawon magdosi sila 11 kay na wala gid. Bisan gamay lang nga pag-question sa proposed ordinance, wala gid sang may nagtingog no nga konsehal kag tiyan mo tong rason nga gin basura ini sa aton nga konseyo. So no kay Majority Floor Leader Councilor Rex Sarabia nga ti ginarespeto niya ang desisyon sang iban sini nga mga konsehal kay hindi man siya maka-speak in behalf sa iban nga mga nga konsehal pero at least natagaan sang kahiginan si Councilor Mabilog nga mapresentar ini. So no sa kay Councilor Sarabia sila niya nga ti pwede man gyapon maka-attend si Councilor Mabilog sa natalana nga hearing sang Committee on Ways and Means sa diin istoryahan ang pagpanubo sa RPT. Ti sila niya kung wala diri nangin madinalagon, pwede pa niya mapalabot ang iyang mga concern sa natalana nga hearing sang Committee on Ways and Means sa sining RPT reduction Jeep na iga-formalize pa ina kay amendahan ina mo sang aton siniya nga mga konsyal. Pamatian naton dala si City Councilor Shane Marie Mabilog sa interview sa makatapo sang City Hall Press Corps. Sa 80% nga din-increase. So, the motion, nag-ano siya, na-cancel ang motion, kaya wala may nag-second. Di ang sa ako niya naman nasa labdun sa aton nga City Council, siyempre majority ang gadaog mo. Pero ang ako, nang importante sa ako nga gintuman ko ang ako nga pumisa sa aton nga kumuluyo nga pagatutukan ko gid ang among nga issue ang RPT kay sige man gyapon nga linda ang aton nga taxpayers, business community, may harap makita man naton sa among reference of course with the endorsements ng aton nga mayor last week nga gainda sila kay nila nga business operations ang nila nga daily expenses taman din kabugat para sila amo nga sa akon amo na nga di-push ko gid ang 80%. Councilor, ano gid ang rationale sa proposal? So actually, we have meron kita sang same ordinance yung pass last week sa City Council. Amo na siya ang 40% reduction nga gina-extend hasta sa 2028. Ang ako naman niya is 80%. Kaya pati ako subong daan ang affected ang aton nga mga taxpayers aton business community because of the 60% increase. Ang assessment ko mas affected sila sa increase. So, ang atong 60% increase because na may 40% nga din-reduce. So, ang ako niya proposal is dapat panubukon pagit siya
kay with this yapon implemented na siya mo ang 40% na reduction since 2025. Pero masigi naton batian sa aton nga pumuluyo nga kabugat sa 80% nga di-increase. So the motion nag-ano siya, na-cancel ang motion kaya wala may nag-second. Napatihan si City Councilor Shen Marie Mabilog, the chief, sa interview sa katapos ang media. Ginumangkot na kon si Councilor. Sila ko ti Councilor, imbitado ka man sila ni Councilor Rex sa hearing sa Committee on Ways and Means. Ma-attend ka man. Kaya ma-attend ko. Kaya ti, amo na ang only venue na lang mo nga ma-share niya. Kaya ti, pag-eleksyon daan, ginhambal yaman na mo nga tingwaan ginila na nga ang pangabay sang mga pumuluyo, kagiban ng mga owners ng property, mapanubuan. Kaya nga aton nga alkalde, nagpanawagan man sini. Panubuan, amo na gani nga may mga support ini Jeep from business groups. Ginasuportahan nila ini ang panawagan man ni Mayor Raisa Trias, gin-agenda ini, gin-send ini sa aton sini nga sangguni ang panglungsod para madiskussan kag amo na nga mayara sing hearing ang Committee on Ways and Means. O galing ang sa part naman ni Councilor Mabilog, specified na yan nga 80% ang gusto niya nga ipanubo sa RPT sa iya proposed ordinance. So susubong unta naon mo duwa ang sitwasyon, no? Kaya ang Committee on Ways and Means may hearing, dira man na ma-deliberate kung pwede pa mapanubuan. Kaya yung istorya siya na, i-extend na mo. Ang implementation siya until 2028. Kaysa 2028 na, ang full implementation. Pero sa version naman yung luyag matabo ni Councilor Mabilog, nasa subong pa lang, automatic, iluso niya, 80% panubuan naton kay madamo ang nabugatan. O galing kay ti numbers game ini, kinanglan gid na sang suporta sang mga konsyalo galing kag inati wala gid siyang nag-seconded sa iyang motion nga bisan makalabot nang sa first reading nga madiskussan ini. So amo na kagina ang nangin sitwasyon dito sa may bahay niya sang City Hall, Jay. May ano dyan kung nahatagan ka mo sa oportunidad nga makapamangkot sa mga konsihal belong to the majority. Kung wala man lang isang sabat or wala man lang isang gahod nga nabatian right after nga ginabasa ini for first reading. Si City Councilor Rex Sarabia kagina nagpatag ati bisan siya may nagapaabot man siya nga kung may magtugda. Pero wala gid siyang may nagtugda siya makuptanan ti hindi man siya maka-speak in behalf sa mga podya nga hambalon si konsyala mo ning ati ano matugda mo. Siya kay nag-act siya as majority floor leader, so nagahulat lang gid siya sa official response. O galing kiti wala gid sa second motion o kon question or masiling abi nga sa dason lang na i-propose or kulang ang additional nga mga supplements sa supplementary nga mga documents sa proposed abi ni Councilor Mabilog. Pero ti wala gid sang may nagtindog o kung nabi nag-question kundi kalinong lang gid no ang nag-prevail sa mga konsihal dito kay nasa sangguni ang panglungsod Jeep. But silingon siguro ti yara na sa tawo sa pumuluyo ang pag-interpret kung ano ang kahulugan sang sina nga silence. Ako, I hope dyan nga hindi natabuan lang ati ang nga ang ini nga gin-introduce ni Councilor Shen Mabilog isa naman ben sa ordinance ang ginpasar mismo sa previous council. The reason man siguro nga why gahod no iti may panindugan na sila in the previous nga batch sang konseho. Pero kabay nga sa mga masulod kung if ever nga mga bag-ong ordinansa hindi kita makabati sa kasubong nga senaryo bala dyan nga wala man lang sang imik ang iban sini nga mga konseho. So bantayan ta kay may hearing ang Committee on Ways and Means dito magsala basi next week in schedule kag kung bukas ini sa katapos ng media amo naman ning aton sini nga bantayan kaya tuloy kung tanawon mo ang proposal to reduce RPT is halin na ina sa mayor na nakakita sa amo sina nga need abi no nga amendaran. So ang mga konsehal subong mayoriya naga-istoryahanay na no with regard sa kung paano ina kag napamatian na ina nila plus pa may mga nagpasalamat na may mga thank you letter na ina from business group nga naga-support nagapasalamat sa ideya nga mapanubuan. So ang kay Councilor Shen Mabilog naman amo man panubuan man so istoryahanay lang sila kung pila ka porsyento so laban-laban dira na matabo sa
sa hearing sang Committee on Ways and Means para nga ti dira man gyapon maagi mo kung pilang i-approve nila kag maagrihan kung hindi 80% base kung lower dira o kung 40-50 depende na kay ti as process may committee ba na sulo kay Councilor Sarabia hindi dito na lang istoryan sa committee hearing pwede man na dito gyapon ma-summarize na tanan. Nanunos, basi may ara sang konsyal iya nga preparar na nga magpasar sa kasubong nga ordinansa but on a lower rate kiti 80% do dako man dyan nga diskwento mo no, kung tanaw naton do ang bilin sila 20%. Ang ambal pagigili ni Councilor Rex Arabiano to be fair pagid sa iyang nambal bilang chairman sa Committee on Appropriations niya kitaan niya ang financial status sa city government pila ang mga taxes nga gina-utilize sa city government sa government projects siling ya kung 80% gidabi siling ano na lang tong kanto sa aton mabudlayan ang aton nga city government sa pag-execute sa mga projects kay ang aton nga tax base kita ang collection dira nagabase man ang pila ka mga projects naton so kung tama gid ka dako ang 80% siling ya so that's why nga siling niya, ako sa Committee on Appropriation, personally, wala ako nagpabor. Pero sa iba niya, wala takabalo kung naa. Pero siya yung gina-vocal siya nga nakita niya ang need nga tidamo mapintuhan ng mga projects if i-implement na siya gulpiada ang 80%. Dugangan pagiging tawag sila dyan si Councilor Rex Sarabia ang naging principal author sa sining ordinansa ang pagpatuman sa mas mataas nga real property tax diri sa syudad sa Iloilo. So admit man nila nga sila sa majority wala man sila gahambal sa kay Councilor Rex Sarabia nga wala sila ga-inistoryahanay no. Kiti admit na gid man niya nga majority amo ang naghampang sa numbers game sa sulod sang konseho hindi mo na gid man iya ma-deny no. So ang iya lang gid nga may proper forum man sila, may na-schedule na sila nga hearing kag ti daw hindi na nila pag wala na sila sang time sa sining gin-propose ni Councilor Mapilo kay pwede man na dito may istoryahan gyapon sa hearing amo na ang ilang punto no sa bahin niya ni Majority Floor Leader Rex Sarabia. Other than this proposed ordinance nga pagbuhin o paghatag sa dako nga tapyas no sa real property tax diyan ano pagid ang mga iban nga mga major salient ka discussion kay na sa city kagina nangin agaw atensyon man ining proposal ang resolution naging pasar ni Councilor Lyndon Acap nga nag-ayo siya nga magpahamtang sang police satellite office malapit sa may Arevalo Plaza. Kay subong ang stasyon sang pulis no ara sa Suok Arevalo. So kung tanawon mo sa una may ara na sang police station sa atubang sang plaza. Kung ano ang matabo ng mga krimen do medyo malayo ang pag-respond sang pulis, especially nga may 5-minute response mo nga gina-implement ang pulis. May mga areas diri nga daw malayo gawang police station no. Sa Suok Arevalo ara dadaan ang mga ang bag-o nga mga buildings ang gipatukod ang mga ICER building na sang city no nga nagserbi na nga police station kompleto na mo may ambulansya may fire truck may I-care building no so kay Councilor Acap siya ga-request ako sa ICPO nga kung tani butangan man dito sa may Arevalo area kay satellite lang major na mo at least may ara da sang stasyon ang police kag kung may kinahanglanon ang mga pumuluyo o kung may responderan, mas madasi gawa kung magado strategic ang pagpahamtang sa mga police station. So ini gin-approve man ini sang aton sining konseho kag gin-refer ang request sa aton sining ICPO director kay Police Colonel Kim Ligada para nga sila na ang mangita sang pamaagi kung paano nila ma-address no ining request ni Councilor Aka para man niya sa mga distrito sang Arevalo nga satellite police station. Okay, kung tanaw mo, posible nga hindi man gusto ni Councilor Acap na masulit o kung matabo sa Arevalo ang natabo sa Haro kung sa din may binuno nga isa ka matanon kag madugay ang pagresponde. Ang isa pag-jeep sa kagina no na kahinon-anon kita kay Councilor Baronda. Third session subong sa Sangguniang Panglungsod sa bag-o nga legislative building. So kaina intro pa lang sang session si Councilor Ganson medyo nag motion siya nga i-observe ang
proper decorum sa samtang nga naga-session kay medyo tungod sa kapag crowded sa area. Kakitid ka tama, may mga photographer, mga staff sang konsyal, media plus mga spectator nga nagatambong na. Butok-butok ang sulod sang session hall. Plus pa nga kulang ang mga speaker bla. Halimbawa ang area for media nga maka-record na sila. Though hindi pa ginamo na ka-hitso ang pagplastar sa legislative building. So, ginistoryahan ka ina sa kung paano ma-improve tiin butang ang mga katapos ang media kasi siyempre nagakuha sang photo. Ginistoryahan ni Vice Mayor Baronda kag ni Francis Cruz ang ato sining SP Secretariat kung ano ang himuon para nga dili magginuto kag ginual kay kulang sa bangko. May mga nagtan-aw dito kag gina wala sang bangko, do medyo daw na ano sila daw siguro daw nakibot sila sa sitwasyon lang daw wala sang kung okay lang kung sa modernized jeep mo pwede ka katindog no kag masiling ti basta may manaog na sa punta ano mo pagpungko mo. So ang sitwasyon sa City Hall daw katatlo na ni nga sesyon nga daw hindi ka pungko tanan but silingon kulang sa bangko kay na nagamay ang area mo. So gina istoryahan ini subong sa aton nga sekretariat kag sang Office of the Vice Mayor nga among naga-occupy sang majority da sang offices sa may 6th floor kung paano ini mapaligwa abi no kag mangin organize ang sitwasyon kung wala limitahan ang numero dira kay ti damo-damo na gid kag nawi nga nagamay ang space compared sa previous diri nga session hall sa City Hall. So isa ina sa nagahatag karon sang libog sa aton sining sekretariat kag sa Vice Mayor naton kung paano maplastar. Di kagina, may ginpang saway ito na siyempre nag-deliberate ng mga konsyal, nag-agi-agi ng mga manog picture. Pero ila man na tawo sang mga konsyal man sa Gyapon. So muna ang mga sitwasyon, ang gusto nga ma-address diri kag ginaistoryahan, nakigsapol si Vice Mayor Baronda sa katapos sa press corps paano ma-improve, diin mabutang sang speaker, kag magnami manabla ang mga video footages. Kaya iti importante man ng balance ang pumuluyo ang nagakatabo sa sulod sang sanggunian. Kag subong ginambal ni Vice Mayor Baronda nga may plano na sila nga sa uli i-live ang session sa ang sangguniang na pangukso. May ibang kabanuhanan gani ga live session kita highly urbanized city wala kita sang live session pangaron. So parte na sang digitalization nga ginatuso man sa city government kag target nila nga ma-implement ina gilayon kay ti kung matambong ka ba lang sesyon, masiling ka nga, ikagutok man to sa kasaka. Pautuman, diri na lang ko sa cellphone ko, no? O kung sa balay ko nga makapamati, makugyapon sa sesyon. So isa ina sa mga goal, siguro parts ng adjustment sa gyapon, kay wala pa kung ma-fix mo ang ining legislative building sa diin nga sige-sige pag ganing pang transfer sang gamit sang mga opisina dira iya sa may Iloilo City Hall Legislative Building. Maraming salamat Jen sa imo nga balita. Muna madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dahil abot mga biyan ang latest update gikan sa Iloilo City Council sa report ni General Baclay aton sini nga City Hall Beat Reporter. So kabay no nga mapangitaan siyang mas malapad, mas dako nga lugar ang session hall sa Iloilo City Council. Bisan kita magtanaw sa Laragway nga gipakita naton kay na sa screen. Pwede na gani maka-wide shot ang aton sining mga reporter sa sobrang kitid sang area. Mga kahit kubo pag uman ang building kabay nga makit-an man sa nga aton sining mga pumuluyo ang upgrade sa bahin sang session hall. Ito ang niya mas malapad pa ang ligan nga session hall nga sa tuanay nagatingob sa main building sa aton sining Iloilo City Hall kaysa subong na may kaugalingon nga building ang mga konsihal kada BC Alcalde sa syudad sang Iloilo. So we hope nga ang ining mga concern ang mahatagan gid sa nagaigong nga sabat kada mapatuman ang nagakaigong nga adjustment para nga ti hindi man mabudlayan ang aton sini ka mga konsihal sa ila sini nga pagpakigdebate o kung pagplastar sa ila sini mga plano kag tinutuyo para sa syudad sang Iloilo. Sila pa lang na mga konsihal pa lang na ang ila mga staff kag ang mga katapos ng media
Wala pa diri mga biyan, no, nakasulod ang mga gusto nga mga mag-observe ng mga estudyante, mga invited guests from other agencies or other organization. Much more kung may mga dugang pagig nga mga bisita ang aton sini nga Iloilo City Council, grabe nagiguro ang kagutok, no, sa ila sini nga session hall. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:32 sa hapon. Sa atong pagpanumbalik mga biyan, istoryahan nato ang ining Kadiwa Display Center nga ginbuksan sa nagligad nga bulan. Kamusta na? Pila na ang income? Kag ano na kadamo ang nagaupod nga mga MSME o kung Micro, Small and Medium Enterprises sa sining programa sa Department of Agriculture. Kinalahon man naton si Ma'am Army Sampani sa Army's Ice Cream sa iya sini istorya sa pagnegosyo. Inigagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang malipot nga pahanundo. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:33 sa hapon. Sige hapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Mabiyan humalin sa ginbuksan ang Kadiwa Display Center dito sa bagong opisina sa Department of Agriculture sa tabok lang ini mga biyano sa Parola Wharf. Madamo na nga mga kauturan naton ang nagpadulong para magsuporta sa mga lokal nga produkto sa aton mga agripreneur and micro, small and medium enterprises. Sa record sa Department of Agriculture mabiyan, naglabot sa kapin sa 62,000 pesos na balor sa kita ang natipon sa 30 tanan ka mga micro, small and medium enterprises nga nagpasundayag sa ila sining mga lokal nga produkto. Nakib sa mga mabakal sa sining Kadiwa Display Center mga biyan ang mga nanoy tuhay nga mga processed goods, mga ice cream, kaga subong man mga native products sa aton sining nga mga MSME. So, kung mga nagapangita ka mga biyan sa mga banana chips, mga energy booster nga mga pagkaon nga human sa nuts, kag subong man mga ilimnon, mga fresh juice, wine, nami gid magbisita mga biyan sa sining Kadiwa Display Center. Although ano-ano man lang nga nagpadulong ikaw sa mall na nagpamakal sa pasalubong sa sitwasyon no, sa sining Kadiwa Display Center. Marami pa kahit hindi ni maglayo mga biyan kung nahalin ka sa Gimaras, tabok ka lang sa piyak nga karsada, yara na nag-welcome sa imo ang Kadiwa Display Center. And what's good in supporting sa iya nga programa sa DA, ang mga produkto nga ginapasundayag diri, mga obra ini mga biyan sa mga local farmers, local fisher folks, kag sa aton sining nga mga local MSMEs. Makita nato no ang mga laragway mga biyan. Ini amo ang sulod sa Kadiwa Display Center. Makita mo mga banana chips, kamote chips, kag iban pagig nga mga produkto nga ginproseso sa aton sini nga mga mangunguma. So if you have time no nga gapangita sa mga native coffee, native chocolates, o mga ice cream, calamansi and mango juice, o kanami gid nga magapadulong diri sa Kadiwa Display Center. Kag isa sa mga ginabalik-balikan nga produkto sa sining Kadiwa Display Center mga biyan, ang ice cream nga made from local vegetables, local fruit crops, or local fruits sang Western Visayas. Dugang pagindari kay ang mga gatas nga gingamit diri nga produkto
halin man mismo sa aton nga isla. Yan pamatian naton ang istorya sa Army's Ice Cream ni Ma'am Army Sampani. Paano ba na nagsugod ang iya sining nga pagnegosyo kag ano na ang mga pagpag-o bangod man sa suporta sa gobyerno. Pamatian naton ang interview sa inyo alagad kay Ma'am Army Sampani. Ako si Army Sampani, taga Barangay Igdambo, San Miguel, Iloilo. May business ako ng Army's Ice Cream, which is ang mga ingredients kadya local gid. Kada local fruits and root crops. Sulito na ito mabiyan ang aton sining interview sa kay Ma'am Army Sampani sa Army's Ice Cream. Ano pamatian nato ng interview sa mga produkto kay Ma'am Army Sampani. Ako si Army Sampani, taga Barangay Igdambo, San Miguel, Iloilo. May business ako ng Army's Ice Cream, which is ang mga ingredients kadya local gid. Kada local fruits and root crops. So, isa ako ka FW nga naguli nga try man negosyo and we hope nga mag-success man ang amon nga ice cream natin. Ano ang mga produkto ma'am nga na-develop na so far sa inyo sining negosyo? So far, amo dyan ang custard ice cream. So, explain ko ang custard. Ang custard is made of eggs, cream, and milk. So, ang amon ice cream is low in sugar. Tapos, gamit na prutas, gid. Why kami gagamit ka artificial flavor or color. So, ang mga prutas mo dyan, like our very own mangga, mga guyabano, babana, kalamansi, may batuan man kami, pero for scooping available na, may hara kami mulberry, may hara man kami dragon fruit, may hara kami coconut, may mga mango float, dulce de leche, damo kami flavors, almost 24 flavors kami, kag pwede nyo man makita dyan sa amin na Army's Ice Cream nga FB page. Ma'am, na-mention mo kayo na you are a former OFW. Can you share with us ang detalye? Yung saan nagsugod ikaw trabaho abroad? I started a very long time ago. So I started 2004. I went to Kuwait for 3 years and a half and then went back home and I met a friend when I came back na makadto sa Singapore. So I said, I'll go after her. So nagdugay ako sa Singapore almost 13 and a half years. Yeah, it's a very long time. And then, ang friend ko nga dyan, nag-eskwela ka amo na sa AIDA. So ang AIDA nga dyan is a charity organization focusing on migrant workers and low-income women. So ang purpose ko dyan is ang ginaskulan dito is financial literacy, which is nga pag-uli gani kinahanglan nga may sustainability. Nga para nga whatever income they made in there, magkaroon sa nakanegosyo pagbalik. So not only ang AIDA is not only financial literacy, gina-train man kami sa Word and Excel as well as leadership. So may mga public speaking kami, impromptu speaking, making of speeches, so ginaobraman naman diyan. So it's a very good thing kahit after 2 modules, so one module it will run for almost a year, and second module it will run for another year. And then we have that accelerator na isama na po ka participant di dyan. So after ka second module, you need to make a business plan. So ang business plan niya dyan, gina-compete ta na. So my first business plan, daad is ang piggery or ang bake shop is because nga na-master ko sa kitchen man ang pag-ubra ka tinapay or what cakes or cookies. So garing kay tigin that December ginregaluhan ako kaamo ko isa ka book which is the Mastering of Arts and Craft of Pastries. So one of the pages I keep on flipping, nakita ko ang ice cream. So ang ice cream is if kung at that very young age laka lang nag-agi ang ice cream sa dalan, ang dirty ice cream. So makita maagi ra gani. It's always a joy na makabakal ka. So kung mabakal ka, either sa cone or sa baso. So kung sa baso, mas damo, di ba? So if you heard also of ice cream, daw kasadya bala.
So, amo na, it's a good timing man. Kaya ang amo ko, ang nigaya nag-for good back sa US. So, naging sa nga ice cream machine nga from homemade. So, nag-obra sila actually, ang amo ko sa ice cream, pero hindi, wala nila na perfect. So, ko one day, butalan da, I try ko. So, I tried, and then nagustuhan nila. So, at that moment, even though hindi pagid sa nami, kaya patigig ko nga practice makes perfect. So, gintry ko obra, kagambal ko, amo na ni ang akon nga magiging business plan. It's very unique and I can compete. So, amo na ito ginobra ko. I'm so lucky siguro kay I have my own ref and freezer na provide sa amo ko, makaobra ko sa ice cream. So, I keep on going, I keep on practicing as well as selling at the same time sa mga Pilipino. So, I keep on prototyping. Even though, ang mga prutas natin dito is available also in Singapore. All kinds of fruits. So, ako na ginobra ko dito, kag luckily, gin-join naman sa competition, I won the competition. Kag, gin-prototype back in the Philippines 2019, and then nagbalik mo ko dayon, itistingin naman sa Pilipinas kung i-accept ang texture nga muna. So, okay man. And then after a year, 2017 siguro. 2019, nag-for good na ko. Kagin start ang business. Sadly, it is very hard to start. It's because nga it needs capital. And keep on sustaining it. Kaya kung isa man ba, pareho lang naman sila ice cream, isip na mahal na. So we're always explaining, amo niya nga ice cream na it's very different because this is custard. Pero ang tao, hindi gyapon. Until nga ginano naman ang low sugar, actually low sugar ginansa. Kag, we keep on that start, we keep on, it's like a construction na it keep on changing. Ang improvement, sa permi. So basically, ma'am, ang imong business was established kaya in Singapore. Yes, we nag-start kami dito eh. Nag-start kami dito, Balubligya, Astangan, gin-start namin dari sa Pilipinas. How challenging it was, ma'am, na magsaylo dari kaga magtungkod sa kanegosyo? It's very, very challenging. Daw mahibi ka nga, daw mauntat ka. But inabilang ginbutang mo nila, ang mga ganang manegosyo, you should have the heart, you should have that passion, and you keep on pushing yourself to mag-limos ang product, hindi budlay. Ang market, ang budlay sudlon. To get that pie in the market is very, very hard. Kita na. So, we're so lucky na when we started that, nag-pandemic. Nag-start kami 2019, nag-pandemic. Tapos, luckily, nag-start si Kong Groseta ka Mercado Tienda sa 2nd District under LGBTQIA 2nd Distrito na sa Bukarilyon. So that started everything. It's because ang nakakaon dito, nag-contact sa amon. So we have that one customer in Mandoria na nag-sustain sa amon during pandemic. Na nagsigisigi sa galing nagka-problem ng later time tungod may customer na nag-complain. So nag-stop sa pero actually dugay-dugay gidang supply naman dito. And then with the help man sang DTI, so nagkaroon man ka mga fair and exhibits, and then I met Ma'am Ling. Nagapang kuya nagapang hamras, ginagala, nga as much as possible, kung diin ko makabaligya. Yes, because I really want, ang there is a nga, we have this kind of ice cream, you must try it. But parang amo na bala, it's because ng ice cream naman, it's made of love mo, kumbaga, is every flavor na that, hindi saya massive na production na So, na-met ko si Ma'am Ling, dito na nakita ko na sa, actually si Sir Dave, sa DA sa Capitol, ang bako Sir, pwede ko Balubligya. Tama to, doon nagsigisigi, okay, sana met ko si Ma'am Ling, tapos nagamba sa nga may pwesto dito sa Marimart, galing wala lang gid sa amon niya. Wala lang gid success amon side kay ang market dito napakagamay ba lang. So galing luckily daw sige man ang contact. So nagsige-sige. I'm so thankful with this kadiwa gid ya. Kay ti naga-spread ang naga-spread ang nagadako ang imo market. Ang the best in the market so far naman is ang West. Grabe gid ang
ang Westmain, with WBSU. So ang grabe gid ang acceptance na bala. Kay makita mo ang joy kung ikaw ang nagabaligya ka nagobra ka sa product. Kay makita mo ang tsura nila nga amo ng reaction. We are so happy for that. But we are also open sa negative na comment man because we always put ourselves nga there is always room for improvement. No? Tagdira kami nga ma-check naman bala kung anong error. So really, we are so thankful for kadiwa ng Pangulo. 5 years after, sang nagsugod ka sa pagnegosyo dari, di na nakalabot ang gusto ng produkto. Actually, available kami sa sulod sa Central Philippine University sa Dayeng Hall. May mga market man kami, galing inablang ang amon nga market nga, ginasa naman, nagagawa lang sila sa flavors nga the very gamay lang gid. So after a year, nag-untat sila. Kaya dananad amon customer nga makapili sila sa tamang nga flavor mo. Oo. So ano ang goal natin mo? Makalapot gid sa tanang banwa na may mga resellers kita. Ang goal naman so far subong, kung ma-cope naman ang ang schools. Oo. Kaya ang banwa, budlay naman is, ang price is the big problem. Oo. Pero kung ang market is very close to workers, nga gaobra, ga-opisina, kag ang eskwelahan, mas prefer naman guro. Kag ang mga, as much as possible, ginalagas naman tourist attraction na mga area. Kay da makita mo may kwarta gid dun. So ang tao nga galagaw may kwarta gid so makalgid sila kana namitan sila. Ang Bukari nga site ma'am, ano regular na lamang na may store ka mo? Hindi sir, kumbaga yearly na sa katabo during Holy Week. So last year ato man kami for depende ko ano start ni Kong. Pero usually gaglagan kami 1 to 2 weeks. Oo. But it would be good thing or be better thing ma'am kung may ara kita mga daw pop-up store na dito. Mas okay gid. Galing ang problem lang sa Bukari, sir, seasonal mo na. Kumbaga kung grabe ang ulan, wala man may gasaka dito. Pero during Holy Week, grabe gid ang tao. Oo. Ma'am, isa sa mga concern natin ng prices, pila ba lang pricing nyo sila? So far sa amon, regular cow's milk. The flavor, like mango, dulce de leche, mango float, cheese, nga muna, tag 35 na sa. Pero sa goat's milk namon, like langka, chocolate, cookies and cream, amo na ang tag 40. So as more as low as 35, makatilaw ka na gali ka sa katilaw ka na. So, without guilt bala. Kag hindi man sa taas ang sugar. Na, amo na tani, ang ginamon sa tao nga, kung kapakaon ka lang naman sang very sweet, sang ice cream, tani, healthy lang hatag mo sa imo. And by supporting Arby's Ice Cream, ang tablaya kag ang chocolate powder naman is from Lorenzo Farm from Dingli. Ang the rest of the fruits is only found locally around the area. Kaya naman na-mention mo, no, kapasalamat ka sa Siningkan Yuwa District Center. Ano ang naging epekto sa siniyang sentro? Nakibati ko sang ila diri nga sales karang acceptance ang product. Kay mas okay gid ang dalaga nila diri. So, ang very good thing lang sa Kadiwa Display Center nga ni, it's because nga kung may manika, buyan kami diri sa city, it's very good gani. Kaya nga, lang makita ka, establish sa bala sir, nga, sige, wala nagahalin, hindi, pareho sa pop-up, nga, sige, ari lang kami sa amon ding adlaw. Ang iniya, ba, sige, mangita kami, ato dito. Na, kundi ang customer mo, may kantuan na. Oo. So, we're so happy for this. And we're so thankful from Ma'am Ling Veloso and the staff na nakabutang kami dere. Recently, ma'am, nag-celebrate kita sa Pride Month. Anong mensahe mo sa mga membros ng LGBTQIA na gusto man nga magsulod sa agri-negosyo? Kung there's always a chance nga inablang kung gustuhon mo, may paraan, di ba sir? Inablang open man siguro. Kaya na-accept na naman kami gani. Kung baga kung gusto mo magnegosyo sa mga pareho sa nga kanamon, so, kung baga open hands ki siguro sa that. It's because wala ka kabalo kung ano ang matabo sa market. Inablang may palunos kagidya na. Kag kinahanglan persistent sir. Determination nga kung gusto mo gidya nga makilala. Di ba nga buwanggid kami kilala, no? Pero hinang kung gusto mo gidya nga
share ka sa pie sa market, you need to be determined. Mensahe natin mo sa publiko, especially for those nga interesadong matilawan ang inyong ice cream. Sa tanan, no, available ang among Arnis Ice Cream sa Banwaman, ka San Miguel. Ara kami sa sulod sa munisipyo sa San Miguel, sa DTI, sa Negosyo Center. Available man kami sa Barangay Tambo, San Miguel, Iloilo. Sa tupad lang kami sa Pocos Batsol o sa gasolinahan. Kag available man kami sa CPU, sa dining hall, kag diri sa Kadiwa Display Center, diri sa Parolas. So across lang kami sa Dawadan sa Dikit sa may Gimaras, kag malabot gid kami or ma-message kami sa Armis Ice Cream sa amon FB page, sir. Lastly, ma'am, ang imo sining mensahe sa DA for opening sa sining Kadiwa Display Center. Dako gid ang amon pagpasalamat na isa kami nga gin-invite nga mag-display diri, kag kabay pa nga hindi lang ako or hindi lang ako matawan sa kaigayunan nga maka-display diri. I hope nga ibang MSME magatagan man sa kaigayunan nga maka-display sa product nila nga may ari kita nga lokal nga product nga amon ni nga may kalidad hindi lamang sa diri sa aton nga syudad kundi maipabugal man natin sa ibang nga part siguro ka Pilipinas. Oo. So we are so thankful, and I hope that this will be it will be continuously nga makabulig pa. Thank you. Mga biyan, si Ma'am Army Sampani sa Army's Ice Cream, no? Kagang iya istorya sa pagbaligya sa sining nga mga ice cream made from local mga ingredients, no? Mga lokal nga sangkap sa gatas, sa prutas, sa root crops nga ginagamit lunsay naghalin diri sa Western Visayas. Kaya ginalauman yan, no, nga mas madamo pagid nga mga micro, small, and medium enterprises o kung MSME sa aton sining rehiyon ang mahatagan sa tsansa nga mapasundag ang ilang produkto. Kag mas damo pagid nga mga pumuluyo, turista, bisita ang magpadulong sa Kadiwa Display Center para magbakal sa ila sini mga ginapasundayag nga produkto. And again, for the information sa aton sining makulturan, lakip sa mga mahimo mabakal sa sining Kadiwa Display Center ang mga unotanong kag prutas na narisaring mga processed products kasubong sa tsokolate, tableya, atsara, jams, ice cream, kag special rice. Kani sa aton sining mga kulturan nga interested to know more about Kadiwa Display Center, gina-invite ko kamo nga magbisita sa ila sining regional office na hamtang ini mga biyan sa tubang sa isa ka mall dira sa bahin sang Parola. Tabuk ka lang, no, makita nimo ang Kadiwa Display Center. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:54 sa hapon. Wala kita sa oras kinabilin sa aton sa nga pagparagad diri na ginamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Miyerkules, Hulyo 16, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Kaypang sa studio, kag Mr. Jeffrey Bidita sa transmitter. Ako naman ang inyong inalagad, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas.